Let us pray. Ama namin na nasa langit, sambahin ang pangalan mo, O Diyos. Kami Amen. ay nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito dahil binigyan niyo po kami ng magandang kalusugan at mapayapang. Hallelujah. Sa umagang ito, Panginoon, ay hinihiling namin na samahan mo po kami sa aming pagsamba sa iyo at ibigay sa amin ang iyong pagpapala at sana'y gabayan mo po kami hanggang matapos ang aming programa. Aming hinihiling, Panginoon, na pagpalain mo rin ang aming speaker sa umagang ito. Na Amen. walang iba kundi si Pastor Ronald Obidos. Salamat. Gamitin mo po siya upang maipahayag ang katotohanan at ang bagong balita ng kaligtasan sa Hallelujah. bawat kaluluwa. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang lahat ng nanonood sa aming programa online. May the Holy Spirit will guide us as we continue to praise thy name. All these things we ask in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. Amen and amen. Okay, at purihin ng Panginoon. Napakabuti niya sa atin. Bago tayo magsimula sa ating sermon, siyempre, kakamustahin natin kayo at babatiin kayo ng Happy Father's Day. Happy Father's Day. Happy Father's Day sa inyo. At siyempre, Happy Lord's Day. Salamat, Pastor Saldi. At alam ko, ang hirap na wala kang boses, pero praise the Lord, salamat nandito ka. At salamat sa prayer, Brother Romy, kasi sinama mo yung ating mga online viewers. Wini-welcome natin yung ating mga viewer, Adventist man kayo o hindi, lahat kayo welcome. Ang ating scriptural reading ay nabasa po natin dito po sa Job 42 verse 7. Sabi po dito, after the Lord had finished speaking to Job, he said to Eliphaz the Temanite, I am angry with you and your two friends, for you have not spoken the truth about me, as my servant Job has. Now take 7 bulls and 7 rams. Go to my servant Job and offer a burnt offering for yourselves. Then my servant Job will pray for you. I will surely accept his prayer and not deal with you as your folly deserves. For you have not spoken the truth about me, as the servant Job has. Then Eliphaz the Temanite, Bildad the Shuhite, and Zophar the Naamatite went and did as the Lord has told them. And the Lord accepted Job's prayer. Purihin ng Diyos. Amen. Topic ngayon ay the cross at the center of suffering. God's grace in Job's forgiveness. Itong message natin ngayon ay nagsasabi kung paano sa pagiging humble at takot ito sa Panginoon. Sabi nga ng verse 10, after Job had prayed, biruin mo, pinag-pray niya yung mga taksil niyang kaibigan, sa kabila ng lahat, ang biyaya ng Panginoon sagana, sumagana kay Job. The Lord restored his fortunes and doubled his previous possessions. Hindi lang ni-restore kay Job na nagkaroon uli siya ng anak. Hindi lang ni-restore yung kanyang mga nawalang mga alagang hayop dahil ninakaw. Pati yung mga alipin niya, pinagpapatay. Kundi anong ginawa ng Panginoon dahil sa kanyang saganang biyaya, double ng kanyang previous possessions. Hindi ka ba matutuwa niyang kapatid? Hindi lang sinuli sa iyo na wala, dinoble pa more than what you expect. Kaya tamang-tama po ang title natin ay God's Grace in Job's Forgiveness. Madalas kasi pag ang pag-uusapan ay si Job, ay ang naisip natin yung kanyang suffering. Di ba?
Pagka tinanong kayo, ano po ba ang unang naisip nyo pag ang pinag-uusapan ay si Job? Di ba naisip natin, kahirapan, suffering, pagsubok, na wala siyang kamalay-malay, sinusubok siya, pero nanatili siyang tapat. Yun lang alam natin, karaniwan. Pero sa umagang ito, sa kapakinabangan ng marami natin nakikinig sa ating pang-worship ngayon sa araw nito, nais ang Panginoon na ipaalam sa atin na dapat maging positibo tayo ngayon sa ating pananaw kay Job. Hindi lang puro kahirapan, negatibo yun. At nagtagumpay naman siya, yun ang maganda. Pero sa pamamagitan ng ating talata na binasa kanina, makikita natin na si Job pala ay isang figure o symbol ng ating Panginoon sa cross. Hallelujah. Naisip niyo ba yun? Si Job ay simbolo at figure at siya po ay fulfillment ng Panginoon Jesucristo sa kanyang nangyari sa kanyang buhay. Hallelujah. Meron tayong pag-uusapan kasi siyempre hindi naman po madali para kay Job yung nangyari sa kanyang buhay at mga pinagdaanan niya. Parang kawawa talaga, no? Yun ang nabubuong impression sa atin. Pero ngayon umaga, makikita natin ang amazing grace ng Panginoon na inalaw niya sa buhay ni Job at sa kanyang pagtatapat sa Panginoon, nakita natin na hindi siya talaga iniwan ng Panginoon. Kahit nakikita ni Job, ang Diyos tahimik lang, walang pakialam sa nangyayari niya. Di ba ganun ang nangyayari? Bakit tahimik ka, Diyos? Hindi nga sinabi ng Diyos, ba't siya sinubok eh? Hindi nga sinabi, di ba? Hindi nga niya alam, sinusubok siya eh. Pag sinusubok tayo ngayon, nagiging inspirasyon natin si Job kasi nga, nagtapat siya. Kasi tayo ngayon, alam natin, sinusubok tayo kagaya ni Job. Si Job walang idea, dapat nga, mas matapat tayo ngayon. Dapat nga, mas malakas tayo ngayon. Tignan natin yung progress ng biyaya ng Diyos sa buhay ni Job. Nagsimula nga siya sa problema, pero ang Diyos nagbigay ng solusyon sa problema ni Job na hindi niya ina-expect at hindi niya inaasahan. At sa pangatlong punto natin pag-usapan ngayon, aalamin natin paano itong lahat ng mga nangyayari na ito kay Job ay nag-connect sa cross ng ating Panginoon Jesucristo. So dito tayo ngayon. Pag-usapan natin itong problema muna bago solusyon. Ano ba talaga ang isa sa nagpapabigat sa mga problema ni Job? The problem is accusation and pain. Alam natin, si Job may pinagdadaanan. Namatay lahat ng anak niya, ninakaw lahat ng ari-arian niya, hanggang sa nakita niyo naman yung itsura niya kanina, no? Nakita niyo, no? Dumating siya sa point na nagkaroon siya, ang tawag sa English ay boils. No? Mula ulo hanggang paa, buong katawan niya, kaya hirap si Job magsuot ng damit. Ikaw ba, pag may pigsa ka, kahit isang nga lang isang dalawang pigsa, ayaw mong madikit yung damit mo eh. Hindi ba? Pagkaroon ka ng pigsa sa pet, ang hirap pumupo. Huh? So, hindi natin masisi kung bakit si Job kailangan niya magubad. Kasi hindi lang isa, hindi lang dalawa ang parang pigsa na nangyari sa kanya na binigyan ni Satanas. Kasi nga, nagalit si Satanas, napahiya siya sa hamon niya. Lord, kaya mo naman pinagpapala si Job kasi sumusunod siya sa iyo, binibigay mo lahat ng gusto niya. Sige, sabi ng Diyos, subukan mong bigyan siya ng malupit na sakit, wag mo lang siya papatayin. Kamusta kaya tayo? Hindi kaya tayo naglilingkod lang tayo sa Diyos dahil maganda buhay natin? Hindi kaya, kapatid, kaya ka lang nagsaserve sa Panginoon, nagsasacrifice to give your time to the Lord, dahil pinagpapala ka. Paano kung dumating sa iyong buhay? Yung dumating at nangyari kay Job na nauwi ka to the point na pupunta ka lang sa labas, di ka na makahiga sa higaan mo, di ka makaupo sa upuan mo, mayaman si Job, kompleto sa gamit. Mas pinili niya na lumabas ng bahay at umupo sa mga alabok, mga abo. Kasi doon pa lang maiisip natin na alam na ng mga tao sa panahon ni Job na meron ng charcoal healing.
Doon siya umupo sa maraming alabok, charcoal healing, ano? At sabi nga doon talata ng Bible, ginagamit niya pangkamot. Sobrang kapatid siguro. Ha? Dito, hindi lang masakit, makati pa, mahabdi. Ay, pumupulot siya doon sa mga daanan na makita niyang basag na mga jar. At yun ang kanyang ginagamit na pangkamot. Nakita niyo nasa picture. Grabe. No? So, alam natin ang Panginoon ay alam niya yung kalagayan ni Job. Siguro mas malala pa kaysa dito sa picture. Nakikita nyo. Pero the Lord is sure. Nakita ng Lord ang puso ni Job na sa kabila ng lahat, He will remain faithful to him. Amen? Ang gandang halimbawa si Job. Hindi pa nga tayo nakakarating sa pagsubok na pinagdaanan ni Job kung minsan nagrereklamo na tayo, nagtatampo na tayo minsan sa Diyos. Pero nakakahiya pala, no? Kasi si Job nga ay dumaan sa ganito, hindi pa natin napagdaanan, nakayanan niya. So, yun nga ang problema. Bukod sa physical pain na naranasan niya dahil sa kanyang pinagdadaanan na binigay ng diablo, pinahintulot ng Panginoon. Kaya mga kapatid, no? Every time, ako nga sa sarili ko, pagka ako'y dumadaan sa matinding pagsubok na parang hindi ko na maintindihan ang Panginoon kung bakit niya pinapahintulot. Dumating na ba kayo sa ganang point na kini-question na ng Diyos kung talaga bang mabait siya? Eh bakit ako na tao lang na makasalanan, naiisip ko na masama at pangit ito? But ang Diyos hindi. Pinapayagan niya. Pero may purpose si Lord eh. Ito nga kay Job eh. Ano ang pinakamasakit kay Job? Hindi lang physical pain, kundi emotional pain. Bakit? Yung tatlo niyang kaibigan, usually pag sinabi kaibigan eh, kadamay mo yan sa hirap at ginawa. Kadamay mo yan pag may problema ka, na pagbubuksan mo ng problema at paghingan. Meron siyang tatlong kaibigan, si Eliphaz, Bildad at Zophar. Ang problema, instead na ang kanyang mga kaibigan ay mag-comfort, maging comforting niya, mang-aalim, sabi nga ni Job. Eh, ang nangyari ay naging tagapagpahirap para sa kanyang damdamin. Bakit kanyo? Kung binasa niyo ang aklat ni Job, sinisisi pa si Job kung bakit siya nagsasuffer. Sabi nila, you must have sinned. Kaya kailangan magnatad ka. Naranasan niyo ba yung ganyan? Imbis na damayan ka, ikaw pang sinisi. Ikaw sinisi kung ba't ka nagkaganyan. Nung ako'y na-hospital noon, dahil sa bato sa akdo, sobrang sakit. Sobrang sakit noon. Namimilipit ka talaga, hindi mo mapaliwanag. Nasa hospital ako, may dumating na grupo, mga kaibigan natin, mga dati natin kasama sa religion. Kala ko naman, aaliwin ako, aawitan. Pero, kagaya ni Job, instead of comforting me, they torment me. Ang sabi pa naman sa akin, brother, para gumaling ka, magsisi ka sa kasalanan mo. Go and repent and sin no more. Sabi sa akin, humayo ka, magpagaling at wag nang magkasala. Sabi ko, narinig ko lang kay Jesus yun eh. Si Jesus okay lang magsabi noon kasi alam niya, nababasa niya ang damdamin ng tao. Nababasa niya kung ano yung kasalanan ng tao. Pero yung hindi man makakilala na tao, ngayon mo lang nakita, dinalaw ka sa ospital, ganun ka agad ang sabi, parang na-offend ako noon. So the same way with Job. Kaibigan niya to. So kaya siguro niya naging kaibigan kasi nagkakasundo sila sa maraming bagay. Marahil at nagtutulungan sila. Pero instead of comfort, torment ang binigay. Lalo siyang nasaktan sa kanyang damdamin. Kaya meron silang, tama ba yun mga kapatid? Sabihin natin sa ating mga dinadalaw, sa mga nalulungkot, sisisihin mo pa sa kasalanan niya. No? Tama ba yung ginawa nung kaibigan na tatlong ito ni Job? Na instead of comforting,
the one who is suffering, you have to blame them. Of course not. Nagkamali sila. Parang, yun nga, na-hospital ka na, kailangan mo ng tulong, kailangan mo maaliw. Ikaw pa ngayon ang tinuturo. Para bang sinisisi ka pa. Buti nga sa'yo, ba't ka nagkaganyan? Mag-repent ka. Yan ang nangyari kay Job. Kaya nga mo, ano ngayon ang solusyon ng Panginoon sa problema na yan? Siyempre, alam natin na hindi natuwa ang Panginoon sa ginawa ng mga kaibigan ni Job. Kasi hindi naman ganun ang Panginoon. Alam niyo ba, yung nangyaring balita kahapon sa Air India, aeroplano, na mula sa India, babiyahe sana ng London. More than 200 people ang nag-crash, sumabog, pinakita sa balita. Yung aeroplano bumagsak, nag-crash. At sa kabutihan palad, mayroong isang nag-survive, pero out of 200 plus, may isang nag-survive. Kung ikaw ay kagaya ng kaibigan ni Job, na mapanghusga, mayroong espiritu ng holier than thou, anong sasabihin nyo, bakit namatay yung mga tao sa aeroplano? Sasabihin nyo ba, kasi naman yung mga yun, puro luho, kamunduhan, mga salanan, kaya ganun na nangyari sa kanila. Baka itong taong nag-survive, baka palasin ba? Baka mabait, gano'n, ano? Meron naman pagka nabaha, nasunugan, katulad dito sa Pilipinas, sunod-sunod ang nasusunog ang bahay, kaya nasunog yan, karma yan. Hindi naman talaga sinasabi karma yan, kasi ganito ang buhay niyan. Kapag pala ganun tayo mga kabatid, wala tayong iniwan doon sa mga kaibigan ni Job na mapanghusga. Nagbibigay kasi tayo ng maling letrato, maling image ng Panginoon sa tuwing maghuhusga tayo sa ating kapwa. Nagbibigay tayo sa image ng tao na pinaparusahan ka ng Diyos, kaya ganyan. Karaniwan kasi yan na narinig natin. Hindi pala natutuwa ang Diyos doon. Nagkakalat tayo ng kasinungalingan tungkol sa Kanya, kabutihan. Kaya po, ano po ang naging solusyon? Etong solusyon. Pag ang Diyos nagbigay ng solusyon, hindi lang yung taong biktima ang pinagpapala, maging ang makasalanan. Pati yung mga guilty na mga taong kagaya natin na ilang beses lang nayuyurakan ang larawan ng Diyos sa harap ng mga tao, sa harap ng mga pamilya, ay pinagpapala dahil sa kanyang biyaya. Yung solusyon ng Diyos, inutusan niya si Job na magpatawad at patawarin itong kanyang tatlong kaibigan. Kung kayo si Job, sa kalagayan niya, madali kaya para sa inyo na basa-basa magpatawad sa ginawa ng iyong mga kaibigan? Para kasi pagtataksil yung ginawa niyo. No? Kaya mga kaibigan at mga kapatid, anong sabi po ng Panginoon sa mga kaibigan ni Job? After the Lord had finished speaking to Job, he said to Eliphaz the Temanite, I am angry with you and your two friends, for you have not spoken the truth about me as my servant Job has. Kasi hindi kayo nagsasabi ng katotohanan tungkol sa akin. Ha? At hindi kagaya ni Job. Kahit na siya'y naging hirap, kahit na siya'y nasa pagsubok, never niya akong misrepresent. Never akong sinisi ni Job. Amen. Biro mo? Kaya dun sa sinabi ito ng Panginoon, nagsabi siya ng solusyon. Ito ang solusyon ng Panginoon na sinabi sa kanya. Verse 8. Now, take 7 bulls and 7 rams, go to my servant Job, and offer a burnt offerings for yourself. Then my servant Job will
pray for you. Yung inyong nilalapastangan at inaapi. I will surely accept his prayer and not deal with you as your folly deserves. Sabi, for you have not spoken the truth about me as my servant Job has. Mga kapatid, ang gandang reminder nito sa atin, ano? Mag-iingat pala tayo sa ating mga sinasabi tungkol sa Panginoon. Hindi siya natutuwa pag nagsasalita tayo mga bagay na hindi tama at hindi totoo tungkol sa mahal nating Diyos. Nare-represent natin siya. Kaya tuloy, hindi nyo napapansin, maraming tao ngayon na dating mga believers, dating masisipag sa gawain, tumalikod ng backslide. Bakit? Kasi si pastor natisod ako kasi si ganito natisod ako. May mga sinasabi kasi tayo na minsan hindi maganda. Sa pandinig, lalo na ng mga baguhang mananampalataya na hindi pa mature ng faith, na madali pang magtampo. Na may represent natin sila. Inaasahan ng Panginoon na maging ilaw tayo ng sanlibutan. Hindi tayo taga-dilim, tagapatay ng ilaw ng sa ating Panginoon. So our words about God matter. Misrepresenting God is serious. Nakita naman natin yan. Biruin mo, napakabuti ng Diyos. Nag-suggest siya na gagawin nitong tatlong kaibigan niya. He's willing to forgive them. Sabi niya, okay, magdala ka ng handog, 7 baka, at 7 tupa. At lumapit siya kay Job para mag-offer ng burnt offering. At yung si Job, ipagpanalangin kayo. Si Job tuloy, naging mediator pa, naging tagapamagitan pa between God and his 3 friends. Amen? Ganun ang plano ng Panginoon sa atin. Imbis na tayo ay makipag-away, imbis na tayo ay patulan natin sila, hanggat maaari, i-maintain natin ang relationship sa ating mga friends and family, na lagi tayong magsilbing tagapamagitan sa Diyos at sa ating mga mahal sa buhay. Amen ba? Amen. Ganon kamahal ng Diyos. Kahit yung mga tao nagkakamali, makasalanan, wala tayong karapatan na humatol sa kanila. Pero yun mo, Job must pray for you. No? So after the sacrifice, ang pinaka-radikal na nangyari sa buhay ni Job ay ipanalangin yung kanyang mga kaibigan. So ano kaya sa tingin nyo ang pakiramdam ni Job? Imbis na sana si Job ay makita niya kaibigan pinalo ng Panginoon o siguro ay ginantihan ng Panginoon dahil sa ginawa nila, nirepresent ang Diyos. Kundi baliktad ang nangyari. Sa kabila ng kanilang pagkakamali, ay pinatawad sila ng Diyos. Binigyan sila ng gagawin nila. Paano malilinis sa kasalanan? Mabuti na lang hindi si Jonah, si Job. Baka kung si Jonah, remember our topic about Jonah, nainis siya, tumakas siya sa Panginoon kasi, biruin mo, tinugusan si Jonah ng Panginoon doon sa bansa na laging nag-aapi sa Israel para magsisi sila. Hindi ba? Napakaganda ng halimbawang ito na nakita natin sa kabutihan ng Diyos, hindi ba? Napakaganda at napakasarap maglingkod sa Diyos. Nakagaya ng ating Diyos. Hindi ba, mga kapatid? Amen. Napakaganda. Napakasarap maglingkod sa Diyos. Kaya nakakaya magkasala pagka ang Diyos mo. Lagi mong iniisip na siya puro kabutihan mo lang ang iniisip. Kaya sino sa atin ang di magagalak na magsakripisyo at ibigay natin ang lahat para sa Panginoon. Kaya yung panawagan ng Panginoon na yun kay Job, ay para siya sa trabaho mo, sinabi sa iyo ng boss mo, binubuli ka ng mga kasama mo sa trabaho. Dahil binubuli ka, ipanalangin mo sila. Imbis na sabihin ng Diyos na, sige, paparusaan natin sila kasi binubuli ka. Pero sasabihin ng Diyos sa iyo, di bali, kahit binubuli ka nila, ipanalangin mo sila. Wow! Mga kapatid, kung meron tayong iniisip ngayon na gusto natin pagigantihan, resbakan,
Mas maganda siguro, tularan natin ang magandang sinabi ng Panginoon. Inis na gawa natin sila ng masama, puntaan natin at ipanalangin na lang. Let us pray na lang po, kapatid. At hayaan natin ang Diyos ang mamagitan sa atin. Amen po ba? Amen. Amen. Ganda ng Panginoon, di ba? Basta pag nasa Panginoon ka, lahat ng bagay bubuti. Pag nasa Panginoon ka, lahat ng bagay sa iyo magiging pagpapala. So, anong ginawa ni Job? Of course, si Job, he is humble at obedient pa rin. Mga kapatid, pagka kayo ba ay nagtatampo sa Panginoon, o tingin niyo, pinabayaan ka niya ng Panginoon, obedient pa rin kaya kasi sa Panginoon. Kaya ang hirap pag-obey sa Panginoon. Ano? Pagka nandun ka sa panagdadaanan na ina-expect mo, ang Diyos tutulungan ka, hindi ka tinulungan, yung prayer mo, hindi sinagot. Tapos, magagawa mo pa bang maging humble at obedient sa Panginoon? Well, si Job nagawa niya. By the grace of God. Kaya ang sabi dito sa verse 9, then Eliphaz the Temanite, and Bildad the Shuhite, and Zophar the Amatite went and did as the Lord had told them, and the Lord accepted Job's prayer. Hallelujah. Amen. Ang bait talaga ng Panginoon. Imbis na paulanan silang kidlat, hayaan din sila na mananakawan, mamatay ng pamilya. Nahiya ako minsan sa sarili ko. Kasi minsan pagka sobrang inis ko na, kung ano-ano nasasabi ko. Para bang ako yung Diyos? Yung Diyos niya hindi magkapagsalita at makapagalit ng gano'n. Kaya nakakahiya. Kaya sa kabila ng pagsubok na pinagdadaanan ni Job, sabi nga nun, the Lord accepted Job's prayer. Para kay Job na binubuli ng tatlong kaibigan, pinag-pray pa niya sila. At in-accept ng Panginoon ang prayers. Kaya sinabi ni Jesus, pray for your enemies. Pray for those who persecute you. Anong accepted sa Panginoon? Pray for those who persecute you. Pray for those enemies na sumusubok sa inyo. Amen? Amen. Yan ang solusyon ng Panginoon na hindi lang sa panahon ni Job. Solusyon din yan sa panahon natin. Amen? Yung solusyon na yon, pareho rin hanggang ngayon sa panahon natin dahil iisa lang naman ang Diyos na ating sinasamba. Sabi ng verse 10, after Job had prayed for his friends, the Lord restored his fortunes and doubled his previous possessions. Akala ko noon, walang kinalaman yung tatlong kaibigan niya at yung pag-pray ni Job dun sa umuusik sa kanya, yung pag-restore ng mga bagay na nawala kay Job. Akala ko walang kaugnayan. Ngayon ko lang nalaman, may connection. Maaring part din ito na inalaw ng Panginoon ng trial o pagsubok ni Job para makita niya kung talaga bang sincere si Job. Sabagay si Job naman, hindi na nag-expect si Job na ma-restore pa yung kanyang possessions eh. Siguro tinanggap na ni Job yung kalagayan niya na gano'n habang buhay hanggang mamatay siya. Pero ang Diyos kasi, pag nagtapat ka sa Kanya, dumaan ka man ng pagsubok o disiplina niya, hindi kanya papabayaan na mawala. Kagaya ng prodigal son natin pinag-usapan. Naalaman natin may problema si Job. Ang solusyon ng Diyos, forgiveness, na imposibleng gawin kung wala ang kanyang biyaya, kung wala ang tulong ng Panginoon. It points to the cross of Jesus. So kung may problema ka ba? God will give you the solution and He will lead you to the cross. Ano ang koneksyon nitong nangyari kay Job sa cross ni Jesus? Merong pagkakahawig. Merong pagkakatulad si Job sa nangyari. Una, sabi nga, the innocent suffers for the guilty. Sino ba inosente? Although si Job, alam natin, nagkakasala siya. Inosente siya sa mga paratang ng mga kaibigan niya. Tatlo. Kaya nga nagalit ang Diyos sa kaibigan niya. Inosente siya. Hindi siya nagkasala kaya siya dumaan sa parusa. Gaya niya sinasabi ng kaibigan niya. The innocent suffers for the guilty.
But Job suffers para sa mga guilty. Anong nangyari? After niyang ibuli ng tatlong kaibigan niya, ginamit pa si Job na maging mediator para maligtas sa kasalanan yung mga guilty niya kaibigan. Ang guilty sa eksena na ito ay yung tatlo niyang kaibigan, hindi si Job. Si Job na hindi guilty, biktima, siya ang nag-suffer. Nakikita niyo ba ang pagtutulad niyan sa nangyari sa buhay ng ating Panginoong Kristo? Si Job ay naging mediator to reconcile those friends of him to God. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi ko rin nagsasuffer tayo, may pagsubok tayo, hindi natin nakukuha yung gusto natin, hindi nasasagot yung prayer natin, ay hindi na pwedeng gamitin ng Diyos. Amen? Ay huwag natin isipin na useless ka na sa Diyos, iniwan ka na Diyos. Hindi. Meron siyang ibang plano sa iyo. Kagaya ng ginawa niya kay Job. Dito sa illustration nito, makikita natin, no? Tatlong kaibigan ni Job. Si Job yung naging tulay. And in this sense, Job can represent the ultimate mediatorship of our Lord Jesus Christ. Amen? Nakita niyo yung gospel? Nakita niyo yung gospel sa Book of Job? Kasi pagka Book of Job, naisip natin, suffering, pagsubok. Minsan nga, pag sinusubok ko, tsaka mo lang binabasa yung Book of Job eh. Pero pag wala, hindi eh. Di ba? Pero tandaan natin, Christ is the center of the Book of Job. Jesus is the one whom Job is representing. Nakikita sa ginawa at nangyari sa pagiging mediatorship at pamamagitan ni Job sa kanyang kaibigan. Remember, Jesus is our ultimate mediator between us and God. And His death on the cross made a way for us to be reconciled, to be brought back in to the relationship with God. Gaya ni Job, nag-suffer din ang ating Panginoong Kristo. Kaya yung mga nag-iisip dyan na ang mga anak ng Diyos, puro masarap ang buhay, puro blessing, false gospel din. Meron kasi mga prosperity gospel, pag nasa Panginoon ka, yayaman ka, hindi ka maghihirap, maganda buhay mo. False gospel din. E ba't yung anak ng Diyos nag-suffer? Anak pa ng Diyos yan. Tapos ikaw hindi. Hindi magandang gospel yan. Di ba? Kaya, makikita din natin dito sa ating pinag-aralan sa buhay ni Job na ang forgiveness at grace ng Panginoon, umaapaw po yan. Umaapaw. Hindi lang sa panahon ni Job, kundi umaagos at umaapaw din hanggang sa panahon natin. Kung si Job ay nakatanggap ng blessings after niya magpatawad sa kabila ng kanyang suffering at sama ng loob sa kanyang kaibigan, pinatawad niya, inunod niya, nag-obey siya sa Panginoon, nasuklian ng amazing grace. Di ba? Sabi na binasa, doble ng portion ng nawala sa kanya ay ibinilik ng Diyos. Alam niyo ba mga kaibigan, ang connection nito sa cross ni Jesus? Pagka tayo nakatanggap ng forgiveness about sa ating Panginoong Jesus, sa ating Panginoong Jesus, anong nangyayari sa buhay natin pag tayo nag-connect ulit sa ating Panginoon? Yung mga nawala sa atin noon, yung mga hindi natin natatanggap ng blessings nung tayo unbeliever pa, ngayon po, matatanggap natin. Gaya ng ginawa ng Diyos. Kaya, ngayon tayo na kay Kristo, when we receive forgiveness to Jesus, we'll get far more double. Bukod pa sa doble, kung ano wala ka noon, mas dinoble, triple at higit pa sa kung anong wala tayo noon. Meron tayong eternal life. Meron tayong buhay na walang hanggan. Mamatay man ang laman mo, you are still living. You will live in the presence of God. Wala tayong dati noon. Wala tayong dati noon. And ano pa? We receive the adoption into God's family. Kung ang pamilya mo lang noon ay makalaman, ngayon ang pamilya mo ng Diyos ay ang church. Ang pamilya mo lumawak. Ako namubuhay mag-isa. Iniiwan ako dahil na-persecute nga ako. Pero hindi ko naramdaman ang lungkot. Alam mo kung bakit? Kasi katulad ni Job, ni-restore ng Panginoon yung sense of belonging ko. Now, hindi na ako na-insecure kasi alam ko, I belong to the Church of God, ang body ni Christ, kung saan kasama po kayo. Kayo na po
Amen. at yung tunay kong pamilya, mga kapatid. Amen? Amen. Meron na Hallelujah. tayong peace with God na hindi na babayaran ng pera o kayamanan. Hindi ba bibili itong peace na nararamdaman natin ngayon? Kaya ba tayo tatalikod sa Diyos? And the most of all, meron tayong buhay. Ang tingin sa atin, we are now new creation. Lahat yan naging possible because of what Christ has done to us on the cross. It is not just a clean slate, but it's completely new. Kaya nga new creation tayo. Hindi tayo renewed, inayos lang. Inayos lang ng konti mo. Hindi. Bagong lang. Hindi tayo ni-renovate, but we are new creation. It's a completely new, abundant in Christ. Amen? Amen. Yan ka ngayon, kapatid. Yan ka ngayon. Kaya mga kapatid, sa pagtatapos, sa ating application. Number 1, have you received the forgiveness offered by Jesus on the cross? Na-receive niyo na ba? O hindi pa? Kung gusto niyo magkaroon kayo ng double portion ng blessing sa buhay niyo, kagaya ni Job, you have to receive the forgiveness that Christ has given us. Really, by His grace, free of charge. Just trust Him. Just put your faith in Him. Number 2, are you like Job, willing to forgive those who have wronged you, trusting in God's power and grace to enable you? Kagaya ka ba ni Job na willing ka mag-forgive kahit na naka-open sa iyo, nabuli ka, masakit? Kasi alam natin, ngayon Christian na tayo, ang pagpapatawad hindi based sa feelings natin. Kung, ay, hindi ko pa feel, patawarin siya. Nung tayo unbeliever, ganun tayo naka-base sa feeling. Pero ngayon tayo naging Kristo, ang pagpapatawad is a choice. It's a choice. You have now a choice because of our liberty and freedom in Christ. Malay na tayong pumili na magpatawad. Amen? Amen. Dahil yun po ang hinihingi ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hallelujah, Ama, salamat po sa message na to. Akala ko, pag binabasa si Job about suffering lang at inspiration lang, kung ako'y dumadaan sa pagsubok, hindi pala, Lord. Nandun pala ang message at center ni Jesus Christ as the center of the cross. Andun din pala yung inyong grace. Makikita ko rin sa buhay ni Job, na si Job pinagpala doble pa sa kanyang inaasahan. Dahil sa po'y natutong maging mapagpakumbaba at maging mapagpatawad. Sana po, we pray, Lord, yung blessings na yun ay matanggap namin ngayon sa mga oras nito. And we are ready to accept it by your grace. At salamat, Lord, dahil sa wala itong bayad. Salamat, Lord, sa message nito. At nawa, ma-bless ang aming mga viewers sa mensang ito at makilala ng lubos ang Panginoong Kristo. In Jesus' name we pray. Amen. 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 God bless you. Siguro, maganda, pati ko rin yung mga viewers natin na Happy Father's Day. Sa inyo na rin po, mga kapatid, Happy Father's Day po. Happy Father's Day. Opo. Sabi ko nga kung inaalala ko ito, kaya ako naging kaya ako naging father kasi mapagbigay ako nung ako'y nanliligaw pa lang sa misis ko. Parang wala akong maisip na nag-asawa na hindi man lang binigyan yung kanyang nililigawan Kahit gaano ang hirap, meron tayong ibinibigay kasi kumbaga pinapakita natin na mahal natin siya. Kaya ang ating pagsamba sa Panginoon, kapag nagmamahal tayo sa Panginoon, ay nagbibigay din tayo, di ba? Kaya sa mga gustong magbigay din po ng donasyon sa araw na ito or sa mga susunod, for the meantime, ito po yung sa GCash po. Ang pangalan po ay Ellery Sembrano. Ang GCash number po ay 0943-042-6566. Ulitin ko po. Nasa screen po. 0943-042-6566. Ang bank account po ay wala pa po dahil sa i-check pa po namin kung ano po yung bank account na gagamitin po. So for the meantime, sa GCash lang po muna.
salamat po sa lahat ng nakinig at sa mga magbibigay din po, maraming salamat po. Ito po ay samahan ng FAP, which means Former Adventist Philippines. Maraming salamat po. Baka meron pong gustong dyan sa mga listeners. May 26-27 magkakaroon po tayo ng FAP conference. Mid-year siya. Yeah. Kasi last year hindi tayo nagkaroon eh. Sana this time parang sigurado naman na yata tuloy-tuloy na ito. Yes. By the grace of God. Amen. Tuloy na ito. Kita na rin tayo in person. Mayroon sana akong Doc, mayroon akong i-comment dito sa message mo. Napakaganda at saka Hallelujah. matagal na ako sa pagbabasa ng Bible, pero ngayon ko lang talaga na bless o na-bless talaga ako sa message mo ngayon. Amen. Lalo na yung pagiging mediator ni Job sa kanyang mga kaibigan. Yung point ko, Doc, mayroon halata ko yung sinabi mo na ang Panginoon pala ay nakipag-usap doon sa mga kaibigan ni Job. Sa panahon nila, makipagkausap din pala ang Panginoon. Hindi kagaya natin ngayon na kahit makagawa ng kasalanan, parang wala namang direct nga communication. So, kailan ba nawala yung direct communication? Sa panahon ni Job, mayroon pa pala, no? Meron. Actually, si Job, mas nauna siya nag-exist sa kay Moses eh. Job was written by Moses before he wrote Genesis. Yes. So, ganun pala. Oo. Kaya wala pang pero nakita natin na ginagamit ng paraan ng Lord, yung may paghandog, may sacrifice. Di ba si Adam din after sa Garden of Eden, after they commit sin, may sacrifice kagad na sinuggest ang Panginoon para mapatawad ang kasalanan. Ngayon, sa panahon natin, siguro noon nakikipag-usap pa yung mga anghel, pero ngayon kasi kompleto na yung Bible natin eh. Ando na lahat ng gustong sabihin ng Panginoon sa atin. Kaya hindi na natin kailangan yung pakita ng anghel. Kaya nga may babawala si Pablo, kung meron mang anghel na dumating sa inyo, mag-iingat tayo. Pag meron pang anghel ngayon na nagsabi, nakita ko yung anghel, kinausap ako, mag-ingat kayo. Pero sa panahon nila Job, pag may anghel, okay lang kasi totoo yun. Madalas. At saka, Doc, one time na ko rin yung sinabi mo na maraming nag-bully sa iyo nung ikaw ay umalis sa Seventh-day Adventist Church. At kasama kayo doon, di ba? Oo, kasama ako doon. Kasi mayroon akong kaibigan talaga na matawag ko na isa sa mga best friend ko na noong nabalitaan niya ako na umalis sa Seventh-day Adventist Church. Ito ang statement na binigay niya o na-comment niya sa podcast ko na ako daw ay nasa demonyo na. Ginamit na daw ako ng demonyo. At mayroon siya mga written of Ellen G. White na sa huling araw ay gagamit, may iba sa atin na mga leaders daw na alis at gagamit ng demonyo. So, sabi ko sa sarili ko, bakit nasabi ito ng kaibigan ko kung alis pala ako sa corporate body? Parang kaibigan ni Joe, no? Yan na talaga ang kuwan sa akin na I am owned by demons at saka marami daw akong gagawin pa na para mawala yung ibang mga brethren na mga Seventh-day Adventist. So, ang tanong ko, isa ba yun sa mga false kasi parang kaibigan din ni Juan yan eh. Parang na-judgment ako. Judgmental talaga yung sinabi niya. Hindi ko naman feel sa buhay ko na ganun. I am a demon na kasi nakita ko lang yung mga pagbabago. Mga bagong message na may mga doktrina na hindi ko na talaga matanggap na walang katotohanan, lalo na sa investigative judgment.
So, ang ginawa ko, Doc, okay ba yung sinabi ko sa kanya nga, Ano? huwag ka naman mag-judgmental, sister, kasi kaibigan pa rin tayo. Kahit Yeah, saan tama tayo yan. nakita, mahal Tama pa yan. rin kita. Yung pag-alis ko, that is Amen. only my spiritual journey na hindi Amen. ko na matanggap talaga yung mga doktrina. Pero yung sinabi no na I am of a demon na, para nasaktan ako, pero pinatawad na rin kita, sister. Amen. Ayan, may Kaya, grace pa rin sa sabi niya sa akin, sinabi mo. oo, tama ba yun, Doc, na Tama yun. kasi Oh, mas masarap yun kaysa sabihin mo, mas mukha kang demonyo sa akin, tingin kasi sa lamig. Oo. May dadagdag sa atin si Pastor Lat. Pastor Lat, Oh. ano sasabi mo sa... Brother Romeo, Oo. yung nagsabi sa'yo na demonyo ka na, kaya yun. Kasi ibig sabihin, na-meet niya si demonyo, kaya alam niya. Oo, Diba? yun yung punto. Pero Bakit ibig alam sabihin, niya? Siya yung demonyo. Dapat, ang swerte mo, na-meet mo yung demonyo, pero kami, hindi pa namin na-meet. Oo. Kasi alam mo, kamukha mo eh. Kasi ibig sabihin, pag sinabi, demonyo ka na, ibig sabihin, na-meet niya na. Kasi nakita niya na eh. At pagka parang ganun, away nabasa yun. na niya yung, parang Diba? nabasa niya yung puso ko, parang nabasa na niya. No, So ibig nag-conclude naman sabihin, siya. Oo. siya yung demonyo, kasi yung turo nila demonyo, kaya alam niya. Oo, ganun lang. Diba? Mabuti Meron ba wala naman Kaya nga, ibig ano sabihin judgment sa Bible? Kaya nga, Wala ka naman nakita makikita natin. eh. Kaya nakita natin sa Bible, no, yung sa story ni Job kanina. Ano siya talaga, parang ang na-imagine ko sa ano ni Job, humble siya, no? Humble, hindi siya confrontational. Ako, may ugali pa akong confrontational eh. Pag sinabi akong demonyo, sabi ko, ay, tingnan natin sa salamin. Tingnan natin sino mas mukhang demonyo. Hindi. Dapat hindi tayo, dapat humble tayo, no? Tapos yung sinasabi natin, may grace. Sinubukan ko yan, nangyari sa akin yan, mga natong nakaraang linggo, pag nagko-comment na ako, po, may opo na, sir. Tingin ko, ang ganda ng epekto kasi hindi na sila kumikibo, no? Kasi talagang mati na, kumbaga sa church, na alam nilang mali sila. Yun ang maganda. Napaalam mong mali sila without violent reaction. Eh, ganyan din naman sinabi nila kay Pablo, di ba? Totoo yan. Diba? Yung mga naiiwan. Nung umalis Yung si mga Pablo iniwan. na tinawag siya ng Diyos, wala namang pinag-iba eh. Yun naman sinabi Oo nila nga. kay Apostol Pablo, di ba? Yes. Di ba? Kahit nga Sabi si na Jesus eh. Kahit nga si Oo. Jesus, di ba? May Oo. espiritu kay Beelzebub. Kay demonyo, si Jesus, sinabi siya demonyo, anak na ng Diyos yun. So, si hindi Jesus, di ba? Si Jesus, may karapatan siyang magsabi. Kaya ano, pwede Satanas, sabihin. layuan mo ako. Dahil alam niya, Oo. kasi nakasama niya dati. Pero sila, may Yes. karapatan ba sila magsabi? Nakasama na Of sa course, Satanas. wala. Oo, Wala. karapatan. Hindi naman So, nila ang karapatan nababasa lang yung nila, puso natin. At Ano, saka yung ang isip karapatan natin. lang nila ang magsabi, na lista siguro. Pero yung sabihin demonyo ka, wala silang karapatan dahil hindi nila kasama ang demonyo. Kumbaga, yung mga ganong reaction, tinitignan ko yon na dapat maawa tayo sa kanila. Yes. Tama. Kasi hindi nila alam yung kanilang sinasabi. Kita mo yung prayer ni Jesus doon sa mga nagpapako sa kanya sa cross, mga nag-insulto sa kanya. Imbis na sabihin, kayo sa demonyo, sa impyerno kayo. Hindi. Sabi niya, Father, patawarin niyo sila sapagkat hindi nila nalalaman akin lang ginagawa o sinasabi. Tama, Dok. Hindi ba? Grabe. Tayo walang karapatan gumanti. Si Jesus nga may karapatan gumanti yun kasi Diyos siya eh. Pero still, He showed His humbleness and love and grace. Pero mo, Lord, dinala ko, pinako ako, minura ko, dinuroan, patawarin mo sila. Wow. Hindi pa tayo duman din sa ganun, mga kapatid. Amen. Kaya maganda example yun. Minsan kasi kaya tayo nag-react ng masama. Ako, nakita ko sarili ko. Kasi pride din eh. May pride din ako eh. Pero pag yun ang nawala, everything will change. Everything will be graceful. Pati paraan ng pagsasalita mo, hindi ka na makaka-offend. Kasi naaawa ka na sa kanila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Tama, Dok. So, maganda yung points doon, Dok, na ipag-pray pala talaga natin sila. Kung mayroong kahit sinong tao na magbuli sa atin, dapat ipag-pray. Kagaya na ginawa ni pala ni... Sundin lang natin yung sinabi ng formula ng Panginoon yun eh. Formula ng Panginoon yun, yung the best formula talaga. Kumbaga sa gamot, yun ang gamot natin sa ating panahon. Dati nga, Dok, na born again ako, nagalit sa akin kuya ko. Bakit? Na born again ako, nagalit sa akin kuya ko, sabi sa akin, demonyo ka na. Sabi ko, guwapo naman demonyo kung kamukha ko.
Oo. Gwapo naman si Satanas. Ako na Ang sabi, ano? sabi ko, gwapo ng mukha ko ng demonyo. Kung namit mo na, kamukha ko. Kung saan Lalo na siyang nainis. kung saan naging born again ka, pastor, naging demonyo pala sa kanila. Oo. Sabi ko, Yun pala. gwapo naman ng demonyo, Baliktad na kamukha ko pa. Baliktad. Ang dami ng kako magiging mukha. Kasi alam naman nila. Kasi ang Buti pinoportray hindi mo nila, sinabi, inggit ka lang. ang pinoportray kasi nila, ang Seventh-day Adventist at saka ng Roman Catholic, pinoportray nila, yung itsura ng Satanas, ganito, ganyan. So, kung pinoportray nyo ganyan, ibig sabihin na, namit nyo nga. Di ba? Ay mabuti pa tayo, hindi natin namit, hindi natin alam ang itsura eh. Paswerte tayo mga born again. Kasi hindi natin sila namit. Si Jesus lang namit natin. Amen. Kaya yun, kung babalikan natin yung ating sermon, ako rin na-bless din ako. Kasi grabe pa lang Panginoon. Kala natin sa panahon ni Job, parang hindi siya masyado present. Amen. Kasi nauna nga siyang isulat before the book of Genesis. Na parang wala pa masyado activity noon sa panahon niya. So kita natin, ang Lord ay concerned pa rin sa pagpapatawad, forgiveness pa rin. Diba siya pa ang nagbigay ng mga pitong baka at pitong upa. Pero ang maganda dito sa tatlong kaibigan ni Job, sumunod din kagad sila. Kasi pwede silang tumanggi. Pwede sabihin, ayoko. Kasi Diyos may pinababayaan siya. Kung may Diyos ka, ba't ka pinababayaan? Di ba? Pwede na kami niya Diyos. Yan yung tanong ko, Doc. Kasi noon, yung kaibigan ni Job, di ba? May ipinagawa muna bago sila patawarin. Oo. Ayun ba parehas lang ba sa ngayon? Ganun din ba yung may ipapagawa muna sa atin bago tayo patawarin? O magkaiba yung sistema nila kaysa ngayon? Maganda tanong, no? Kasi, pwede pa sumagot, Doc? Sige, Pastor, mas maganda. Okay. Tama yun, Ellery. Kasi sa Old Testament, kailangan lang gumawa para mapatawad ang kasalanan nila. Salvation diba? by works. Diba? By works. Kasi kailangan mag-offer ka, gawin mo to, para may patawad ng kaligtasan mo. Kaya kapag dating sa New Testament, sabi niya, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Diba? Sabi niya Apostle Paul, subalit ang grasya ng Diyos ay libre. So ibig sabihin, wala kang gagawin pagdating sa New Testament. Dahil tinapos sila. Sabi niya, tetelestai. Sabi niya, it is finished. It is finished. Sabihin, tapos na yung gagawin mo. Ako nang gumawa. Yung hindi ninyo kaya, ako na yung gumawa. Kaya sabi niya, tetelestai, it is finished. So iba ang works doon sa old para iba naman dito sa New Testament. Magkaiba siya. Amen. Ganda ng comment ni Pastor Saldi. Sabi ni Pastor Saldi, repentance without a change is in vain, which is true. Yes. Ang repentance ay U-turn. Nag-U-turn ka na. Yes. So, ang ganda ng tanong na yan. So, ang nakita ko sa Panginoon, kahit noon ay salvation by works sila Diyos sa time nila. At nag-offer siya na itong offering pitong baka, pitong tupa. Hindi niya sinuggestion para sabihin na itong paraan ng kaligtasan. Hindi. Sinuggestion kasi gusto niya ipakita sa mga tao na ito'y symbol. Ito'y anino lang. Temporary remedy sa inyong kasalanan. Temporary remedy. Parang panahon ni Adan at Eva, nakasala, meron din siyang tupa, pinatay. Yung balat ng tupa, ginawang damit. Temporary remedy. But the substance is my Son, Jesus Christ, who will come down, magkakatawang tao, pagdating ng panahon. Yun ang tinuturo ng Panginoon. Hindi per se, yung mga handog na ngayon. Ang tinuturo ng Panginoon, meron akong anak na Diyos na darating. Amen. Engineer Ellery. May ba yan connection sa ngayon sa mga Roman Catholic na yung pagka Father, ano bang gagawin ko para ganito. Sasabihin sa kanya, manalangin ka ng Santa Maria. 50 times. Di ba may mga ganun? Ama namin, ganun ako doon nung ako nagkukumpisal Manalangin pitong Ama namin, Aba Ginoong Maria, pito. Depende sa bigat ng kasalanan mo kung gaano karami. May basis din.
tingin ko hindi ganoon kasi ang approach natin sa New Covenant, sa New Testament. Ano na tinanggal na ng Diyos yung kurtina na nagpapahadlang Yes. para ma-approach natin ang Panginoon, di ba? At yun na nag-represent sa body ni Christ. Nung tinanggal ni Jesus yung gap between God and sinner, may gap kasalanan. Nung tinanggal yung gap ng kasalanan, we can directly approach God. Kaya nga nung nagkasala si David, hindi siya kung ano, nagritual o naghandog. Dumiretso siyang nanalangin, sabi, Ama, ang Panginoon, sa iyo lang ako nagkasala. So yung ritual na yun ng Roman Catholic, and we respect them. Ritual, kasi more on ritual sila. Pero tayo more on faith, hindi bagay na nakikita. Now, ang faith kasi, we approach things by faith, by trusting God. Believing kahit hindi natin nakikita. Kasi sabi ni Jesus, blessed are those na nagsampalataya kahit hindi ako. Yes. Mas blessed yun. Mga kapatid, mas blessed yun. Nalangin tayo. Mahal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa lumipas na mga oras na sa aming Bible study, Panginoon, Amen. About the life of Job, na marami kaming natutunan, lalong-lalo na sa pagbigay mo sa kanya ng mga blessings. After sa mga trials na dumating sa buhay ni Job, ay nagiging tapat ka, Panginoon, at binigyan mo siya ng pangalawang buhay at mga blessings. Gamitin mo rin kami, Panginoon, na instrument of thy peace, na sana maabot namin yung mga tao na nangailangan sa amin, lalong-lalo na ng mga tao na hindi pa nalaman ang katotohanan kagaya ng saved by grace. Mga bagong balita na ikaw ang aming tagapagligtas sa amin at makarating sana kami doon sa kanila. Bless this program led by Pastor Ovidus Ronald, na sana magpatuloy ito para ito ay isang kabahagi din ng iyong gawain, na marating namin ang mga tao na kailangan na mapaabot din sa kanila ang New Covenant message. Salamat, Panginoon, at binigyan mo kami ng ganitong pananampalataya. Sana ipagpatuloy namin ito sa bawat Sunday at sa bawat araw na pagkapiling ka namin, Panginoon, sa aming pagsamba. Salamat, at ito ang aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Diyos na si Jesucristo. Amen. Amen.